Good morning, mountain movers! Kamusta na kayong lahat? Alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin sa taong ito ng 2024 at nagpapasalamat tayo ng buong puso sapagkat napakarami niyang ginawa sa atin last year, 2023. At tayo ay kanyang iningatan anuman ang dumating ng mga pagsubok, problema, hamon sa buhay na ito, nung nakaraang COVID, at nung last year ay nandun ang pag-iingat ng Diyos sapagkat tayo ay kanyang sinasamahan at hindi niya tayo iniiwan ni pinapabayaan man. At kung merong ginawa ang Diyos sa atin nung mga nakaraang taon, especially last year, 2023, may gagawin ng Diyos sa taong ito ng 2024. Kaya tatandaan natin na kasama natin siya at siya ang ating katagumpayan. Siya ang ating tagapag-ingat, tagapatnubay. Siya ang ating provider sa lahat ng ating mga pangangailangan. Magmula nung tayo isilang sa sinapupunan ng ating mga magulang, nando na ang kanyang pagkakaloob. Nando na ang kanyang paggabay. Nando na yung kanyang pag-iingat. At tayo ay kanyang sinusustinahan in a greater sense until na lahat ng mga pangarap na inilagay niya sa ating puso ay makita nating may katuparang lahat. Sa taong ito, pinanghahawakan natin ang kanyang pangako, especially doon sa awit, Kapitulo 65, verse 11, or Psalms chapter 65, verse 11, For the Lord crowned this year with a bountiful harvest, and even the hard pathways overflows with abundance. Kinoronahan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan ng taong ito ng 2024 at tayo'y mabubuhay sa kanyang biyaya na punong-puno ng kasaganaan. Maging ang dinaraanan ng tao na pathway ay mananagana, mag-uumapaw sa kasaganaan. Kung yung dinadaanan ng tao sa bukid na halos makita nating dry at walang tumutubong damo, ay pag-uumapawin ng Diyos sa kanyang biyaya ng kasaganaan, how much more yung mismong taniman na nando doon yung mga halaman na lumalago, yumayambong, at namumunga at nananagana. So inaangkin natin ang kasaganaan ng Diyos sa taong ito ng 2024, ang kanyang katagumpayan, ang kanyang pagpapala, ang kanyang kalakasan, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kagalakan sa ating puso. Pangako ng Diyos na siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa atin ang tatapos nito hanggang sa kanyang pangalawang pagbabalik. Kaya anuman ang maganap sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan at kadiliman, tayo na nasa Panginoon na may pananampalataya, na tayo ay kanyang sinasamahan, hindi iniiwan ni pinapabayaan man, pinanghahawakan natin ang kanyang mga salita, pinanghahawakan natin ang kanyang mga pangako. At the end of the day, we will surely receive the manifestation of the fulfillment of all His promises unto us, and not only unto us, but also to our loved ones, to our neighbors, to our relatives. Lahat sila ay makakaranas din naman ng mga pagpapalang pinadaloy ng Diyos sa ating buhay. Maraming example sa Bible. Isa na dyan si Jose. Si Jose ay nabuhay ng may tapat na puso o may katapatan sa harapan ng Diyos. Bagamat kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid at ibinenta siya sa mga Ismaelites na papunta ng Ehipto para negosyo, at siya ay ibinenta sa Ehipto bilang alipin at nabili siya ng isa sa mga officials ni Parao na si Pharaoh at ginawa siyang katulong sa loob ng bahay at naakusahang
May pagnanasa siya sa asawa ni Pero at ito'y re-repay niya at sa madaling salita, nakulong siya for 12 years. So he waited for 22 years for the promise of God to be manifested. Magmula nung nakita niya sa kanyang panaginip yung magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay, naghintay siya sa loob ng 22 years. Imagine po ninyo yun. At hindi basta-basta yung kanyang mga pinagdaan ng pagsubok. Pero ang sabi doon sa Genesis 39 verse 3 and 4, nakita mismo ni Pharaoh na sinasamahan ng Diyos si Joseph sapagkat lahat ng ginagawa ni Joseph ay matagumpay. Nakita mismo ni Pharaoh, isa sa pinakamataas na opisyal ni Paraon sa Ehipto, na sinasamahan ng Diyos si Jose sapagkat sa lahat ng kanyang ginagawa, siya ay nagtagumpay. Bagamat masalimuot ang pinagdaanan sa buhay ni Jose, pero nanatili siyang matapat sa Diyos. Hallelujah! Natupad ang pangarap ng Diyos sa kanyang buhay. Naging pinakamataas siyang opisyales sa Ehipto nung time na yon. At may dumaan na taggutom sa 7 taong taggutom. Dumaan ang 7 taong tagsagana at yun ay pinanghawakan ni Jose sapagkat walang sino mang pwedeng mapagkatiwalaan ang hari ng Ehipto na si Paraon para hawakan ang 7 taong tagsaganang darating sapagkat after 7 years of prosperity, dadating din naman yung 7 years of famine o tagutom. Kaya kung hindi mapapamahalaanan yung 7 taong tagsagana na unang 7 taon ay mapapariwara kapag dumating ang panibagong 7 taon na tagutom. Kapag hindi na pamahalaanan ng tama, pagdating ng 7 taong tagsagana, parang hindi nagkaroon ng pagdating ng 7 taong tagutom, parang hindi nagkaroon ng 7 taong tagsagana. Kaya si Paraon bilang hari ng Ehipto, naghanap siya ng mapagkakatiwalaan. At ito nga ay si Jose. Si Jose na nabubuhay na may katapatan sa Diyos ay nasumpungan ni Pero sa pamamagitan ng rekomendasyon ng isang tao na kasama ni Jose sa kulungan. Nung siya ay nakasahang re-repay niya yung opisyal, yung asawa ng opisyal ni Paraon na si Pero. Pero pinagnasaan lang siya. Ang ginawa niya, tumakbo siya papalayo dun sa asawa ni Pero. Kaya nagsisigaw yung asawa ni Pero at ang sabing nire-rape siya. Pero hindi naman. Siya yung nagnasa kay Jose. Sapagkat si Jose ay magandang lalaki, kagaya ko. Kaya pinagnasaan siya ng asawa ni Pero. Pero dahil may takot sa Diyos, si Jose ay hindi niya nagawang patulan yung asawa ni Pero, sa halip tumakbo siya. Pero dahil sa siya ay inakusahang gustong repen at nakusahang mare-rape, siya ay nakulong. Imagine ninyo for 12 years and yet he remained faithful unto God. Matapat siya sa Diyos, nananalangin siya, humihingi siya ng gabay at katalinuhan. So dumating yung 7 taong tagsagana, naghanap ang Paraon, ang pinuno, ang pinakamataas na pinuno ng Ehipto. Nung time na yun, ang Ehipto ang pinakamakapangyarihang bansa at pinaka-established na bansa na sumpungan ni Paraon si Jose. At si Jose nga na mahala ng kasaganaan na pinahintulutan ng Diyos sa Ehipto at sa loob ng 7 taon ay may karunungan niyang pinamahalaanan ito. Kaya nung dumating yung 7 taong taggutom, lahat ng mga bansa sa buong mundo ay nagutom. Ang sabi doon sa Genesis 41 verse 54, there was famine all over all the earth, but in Egypt there was plenty. Hallelujah.
May tagutom sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig. Ngunit sa Ehipto ay may kasaganaan. Bakit? Sino ang namumuno? Si Jose, na sinasamahan ng Diyos, na nasumpungan ni Paraon para mamahala sa 7 taong tagsagana. Kapag tayo ay nagnanasa ng presensya ng Diyos sa ating buhay araw-araw, anuman ang mga pagsubok na ating mapagdaanan, anuman ang hamon sa buhay na ito na ating maranasan, anuman ang mga tukso na dumaan sa ating buhay, magtatagumpay tayo. Sapagkat ipagtatagumpay tayo ng ating Diyos na buhay na may gawa ng langit at lupa, Diyos na ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Tutuparin niya ang lahat ng mga pangarap na inilagay niya sa ating puso. Kaya maging tapat tayo sa Kanya. Ano man ang pagsubok na ating mapagdadaanan sa taong ito ng 2024, anumang mga hamon sa buhay ang mapagdaanan natin sa taong ito ng 2024, magtiwala lang tayo sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay araw-araw. Tumawag tayo sa Kanya at sabihin natin sa Kanya na kailangan natin ang Kanyang tulong, kailangan natin ang Kanyang gabay, kailangan natin ang Kanyang kalakasan. Itaas natin ang ating buhay sa Kanya, sambahin natin Siya sa Espiritu at katotohanan. At alamin natin ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay ng Kanyang salita sa Biblia, at makinig ng bawat pangangaral every Wednesday dyan sa Mountain Movers, every Sunday katulad nito, at magpanalanginan sa isa't isa. At kalaunan, anuman ang ating mapagdaanang pagsubok, problema, hamon sa buhay na ito, magtatagumpay tayo kagaya ni Jose. After 22 years, the Lord fulfilled His promise upon Joseph. Na-fulfill yung lahat ng mga pangarap ng Diyos kay Joseph, at hindi lang si Joseph ang napagpala, kung hindi maging ang mga mahal niya sa buhay. At lahat ng tao sa Ehipto at lahat ng tao sa buong mundo, sapagkat may tagutom man sa buong mundo, ngunit may tagsagana sa Ehipto sa loob ng 7 taon. Lahat ng mga tao mula sa iba't ibang bansa pumunta sa Ehipto at pinagkalooban ni Jose ng pagkain. Kaya tayo nabubuhay ngayon ay dahil kay Jose. Nakasurvive yung ating mga ninuno. May nakain sila bagamat may tagutom sa buong mundo, sapagkat si Jose ay namahala, nakasama ang Diyos na may katalinuhan sa loob ng 7 taong tagsagana. At nung dumating yung 7 taong tagutom, sila lang ang may pagkain. Masagana ang kanilang buhay. Ibinigay nila ang share doon sa mga taong nagugutom mula sa iba't ibang mga bansa, at silang lahat ay nabuhay. So, with your success, your loved ones will also be successful. With your success, the people around you will also be successful. Kaya yung mga estudyante dyan, mag-aral kayo mabuti. Sapagkat kapag kayo ay nakatapos ng pag-aaral at nagnegosyo, naging dalubhasang businessmen and women, naging attorney, abogado, naging doktor, hallelujah, hindi lang kayo mapagpapala, pati nga inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, lahat ay mababahaginan ninyo ng pagpapala ng Diyos na magmumula sa langit, at lahat ay matutuwa, magagalak, magpupuri sa Diyos at magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng inyong buhay. Kaya ang taong ito ng 2024 ay taon na bahagi ng katagumpayan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating mapagdaanang pagsubok o problema, tumawag tayo sa Kanya, magpuri tayo sa Kanya. Alamin natin ang Kanyang kalooban. Huwag tayong mananangan sa ating sariling katalinuhan. Huwag tayong mananangan sa ating sariling kaunawaan, sapagkat tayo ay tao lamang at may kahinaan. May mga pagkakataong hindi natin kaya at tayo ay mahina.
at kulang sa lakas. Kaya kailangan natin ang divine power ng Diyos. Kailangan natin ang divine wisdom ng Diyos. Kailangan natin ang divine guidance ng Diyos. Alam ng Diyos ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang mga panahong darating. At alam niya ang the best para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Araw-araw ay ilagak natin ang ating puso sa Kanya. Araw-araw ay makipag-usap tayo sa Kanya. Araw-araw ay humingi tayo ng Kanyang biyaya. Araw-araw ay magpasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng benepisyo sa krus ng Kalbaryo. Nung ibinigay niya si Jesus, ibinigay niya ang lahat para sa atin. Kaya kapag matatag ang ating pananampalataya, we receive what He has prepared for us. Paano lalakas ang ating pananampalataya? Lagi tayong makinig ng mga pangaral ng salita ng Diyos. Lagi tayong magbasa ng salita ng Diyos. Pagising pa lamang natin sa umaga at bago tayo matulog. Lagi tayong magbigay ng karangalan sa Diyos. At tutunghayan natin ang ating buhay kung paano tayo pinagpapala in all aspect ng ating buhay. Kaya this 2024, as we claim Psalms 65 verse 11, the Lord crowned this year with a bountiful harvest. Ang taong ito ay kinoronahan ng Diyos ng kasaganaang umaapaw, maging ang daraanan ay umaapaw sa kasaganaan. Mga daraanan na hindi tunay na tinatamnan sapagkat dinaraanan ng mga tao. Mananagan at uumapaw sa kasaganaan. How much more yung tunay na pinagtataniman. Kaya whether we go to any other places, nandun ang abundance. Nandun ang abundance. Nandun ang abundance. As we lay down our heart, our mind unto the Lord. Amen? Magtiwala sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, at higit sa lahat, laging isipin na nandyan lang siya para sa atin. Handa siyang tumulong at sumagot ng ating mga pananalangin. Huwag tayong lumapit kung kani-kanino. Huwag tayong humingi ng tulong kung kani-kanino. Isa lang ang ating lapitan, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na nagsabing ang kalangitan ay ang aking trono at ang aking tungtungan ay ang mundong ito. Saan ninyo ko ilalagay sa aking napakalaki at napakadakilang presensya? And yet, nandito siya sa ating puso't naninirahan. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng nakikita natin, siya ang may gawa, siya ang may-ari. Kaya magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanya lang tayo lumapit at makipag-usap sa oras ng ating mga pangangailangan, kasaganaan, at pasalamatan siya araw-araw sa ating buhay. Amen? Kaya mountain movers, keep on going, keep on trusting the Lord, at magpasalamat sa Kanya araw-araw. Amen? Maging excited tayo sa taong ito ng 2024 sapagkat uunti-untiin ng Diyos ang Kanyang pangarap sa ating buhay at tayo ay magtatagumpay sa bawat yugto ng ating buhay. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, nagpapasalamat po kami sa inyo sa mga nakaraang taon, especially last year 2023, na kami iningatan ninyo at pinatnubayan. Salamat po sa inyong pag-iingat, pagpapala, pagkain, tubig, hangin, at kalakasan, at maging sa taong ito ng 2024. Umaasa po kami ng inyong makapangyarihang pagkilos. Kami po ay kasama ninyo at kayo'y kasama namin. Kung kaya't anuman ang pagsubok, problema, tukso, o hamon sa buhay na ito na aming mapagdaanan, sigurado ang aming katagumpayan. Salamat po, Ama. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat, maging ang aming buhay, ang aming pamilya. Have your way, God, with us now and forevermore. In Jesus' name, by the power of the Holy Spirit of God, every mountain movers said,
Amen! Amen and amen! Praise the Lord, mountain movers! God bless you all! Happy New Year!